Yo, yo, yo! Kamusta everyone? It's your honest trading buddy, John Goat Lakiru. Let's go! So, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano nyo aayusin or kung paano nyo isi-set up yung chart accordingly based dun sa likings nyo. Okay, sobrang importante nung pag-arrange or pag-aayos ng chart. Tsaka sobrang importante na malaman mo kung ano yung mga tools na essentials para dun sa strategy na ginagamit mo. Or kahit yung mga basic lang. Kasi kailangan mong malaman yon. Why? Kasi yung chart, most of the time, ito yung titignan mo. Okay, para malaman mo kung nasa na ba yung market, anong klase ng order yung gagawin mo ngayon, magbabay ka ba or magsisell ka. Most of the time, nakatingin ka sa chart para ma-analyze mo. So, dapat habang tinitignan mo siya, dapat komportable ka. Dapat nakafocus ka and then dapat sobrang gusto mo siya para hindi mo pagsawaan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya isi-set up based doon sa likings na gusto mo. Especially dun sa mga newbie and especially dun sa mga medyo beginners na pero nag-struggle pa din sila. Sobrang kailangan yung chart for specific reason para malaman mo kung saan papunta yung market at kung anong klaseng order yung kailangan mong gawin. Magbabay ka ba or magsisell ka? So, let's go. So, i-arrange ko yung chart ko based dun sa chart na komportable ako. And i-explain ko each button na pipindutin ko para mas maintindihan nyo. So, sa umpisa, yung chart nyo, ang itsura niyan ganyan. So, plain black siya and then yung mga candles niya, merong green, yung paangat, and then yung red, yan yung pababa. Pero for me, through my trading days or through my trading career, na find out ko na mas komportable ako sa white canvas. So, kayo, kung komportable kayo sa black, pwede nyo gamitin yung black, then yung candles, red, and green. Then, may mga grid lines kung saan kayo mas komportable. So, what I'm gonna do is I'm gonna show you kung paano siya gawin. So, first, para ma-edit mo siya, pwede kang pumunta dito sa settings. Yan. And then, go to the canvas, and then, alisin mo yung mga vertical lines. Pero kung gusto mo yan, pwede mo siyang i-keep. Pero for me, sa strategy na ginagamit ko, I don't need this one. Okay? And then, yung gradient, gagawin ko lang siyang solid. Kasi yung gradient, yung dalawang kulay siya. Halimbawa, ito, gusto mong gawing white, magiging ganyan siya. Which is, hindi ko naman siya kailangan. Kasi for me, komportable ako na tignan na white yung background ko. Okay? So, the rest, ililib ko lang siya ng as is. And then, press ko lang yung okay. And then, ngayon, for the candles naman, kasi pagka white yung canvas mo, and then red and green, for me, medyo masakit siya sa mata. Sabi ko nga kanina, most of the time, titignan mo yung chart mo. So, dapat, habang tinitignan mo yung chart mo, dapat komportable ka. Okay? So, for me, click ulit yung settings and then pupunta ako sa symbol and then papalitan ko to ng medyo lighter green lang. Yan. Para hindi siya masakit sa mata. And then yung red candle, gagawin ko siyang black. So, pero ito, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kasi halimbawa, itim yung gusto mong chart or dark mode yung gusto mong chart. Kumbaga, itong klase ng kulay na to, hindi siya mag-work sa itim. Yan. So, ganyan yung itsura niya. So, depende sa iyo kung anong klaseng gustong kulay mo para dun sa chart mo. Ba, gusto mo orange yung chart mo, wala namang problema. Pero kasi for me, ito nga siya. And then, click ko yung okay. And then, kung makikita mo, yan, ganyan na itsura niya. Compare dun sa umpisa kanina. And for me, dito ako mas komportable. Okay? And then, click ko lang ulit yung settings. Yan. And then, yung sa trading naman, yan, buy and sell buttons, which is ito siya. Pwede nyo yung i-keep as is. Okay. Ito kasi, ang purpose netong sa trading, pagka mag-demo trading ka, or magpe-paper trade ka, kailangan to. And kung ako,
pagka nagpe-paper trade ako, tinatanggal ko yung execution. Kasi yung execution din yung mga arrow. May arrow na lalabas dyan, arrow up, arrow down. So for me, ito lang yung settings ko. Ito lang yung inaalis ko talaga. Yung execution. So, yan, click ko na yung okay, and then, I'm done with it. So, ganun lang kasimple yung pag-aayos ng chart mo and yung symbol, pati yung canvas. Okay? Based doon kung saan ka mas magiging komportable. Kasi sobrang importante nito. Kasi yung canvas mo, yung chart, yan kasi yung magiging parang libro mo eh. 'Di ba? So, dyan mo titignan ngayon kung ano yung trade na possible na pwede mong gawin. So, dapat komportable ka kasi for so long, titignan mo siya kung talagang gusto mo talagang mag-trade for so long. Okay, pero kung trade ka lang occasionally or trip mo lang, kahit hindi mo na siya edit, okay na yun. Pero for me, since isa to sa mga bread and butter na ginagawa ko, kailangan okay, kailangan komportable ako. Kumbaga, kailangan 100%. And for you, syempre, hindi to ganun kadali sa umpisa. Same thing din sa akin nung nagsisimula ako, sobrang nahirapan din ako na ayusin siya. So ngayon, I'm just paying it forward para ituro sa inyo kung paano siya gawin or kung paano kayo mas mapapadali, pero at the same time, pwede nyo siyang pag-aralan. Di ba? Pwede nyo siyang pag-aralan na in a way na mas ma-improve nyo pa or baka mas maging maganda pa yung chart nyo compared dun sa ginagawa ko. Ang kailangan mo lang gawin syempre is pag-aralan mo siya sa umpisa. Kasi nung nagsisimula ako, to be honest, hindi ko naman alam tong mga to eh, yung mga nandyan. Alam ko lang, buy, sell lang ako. Pag nakita akong umaangat, magbabay lang ako. Pag nakikita ko bumababa, magsisell lang ako. So, and yung ending, hindi siya naging maganda, syempre. So, dito nagsisimula yung pag-aayos sa canvas and at the same time sa symbol. So, dyan nyo siya aayusin. And then, pag nagawa nyo na siya, based dun sa gusto nyo, ngayon, pwede kayo mag-create ng mga shortcut. Mga shortcut para dun sa mga trading tools or yung mga tools na makakatulong para sa pagtitrade nyo. Siyempre, ibabase nyo to based dun sa strategy na ginagamit nyo. Kasi ako, ang ginagamit kong strategy is most of the time, price action. Which is yun lang naman talaga yung strategy na ginagamit ko. Medyo tinweak ko lang siya, kinumbinan ko lang ng other strategy. Okay. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga tools na importante para sa akin o yung mga tools na palagi kong ginagamit. So, yung mga tools, nandito siya sa gilid. Yan. Etong mga to. Pero lahat ng to, pwede mong subukan, pwede mong i-check habang nagsisimula ka para hindi ka ma-curious. Pero sabi ko nga, ipapakita ko kung ano yung mga normal na tools na ginagamit ko. So, eto, yung sa cursor na yung cross, kailangan ko to. So, ang gagawin ko lang para hindi na ako pindot ng pindot dito, lalagyan ko lang siya ng star. So, pag nilagyan ko siya ng star, dito siya mapupunta sa baba. Yan. So, meron na akong cross. So, ito siya. Yan, yung nakikita nyo sa screen. Yung cross na yan. Yung broken line na horizontal, tsaka yung broken line na vertical. So, as is na siya. And then, dito naman, sa lines, yan, lines, kailangan ko ng trend line. Yan. Ang purpose ng trend line is para makita mo, halimbawa, magte-trend ka. Makikita mo dito na yan. Uptrend siya. Yan. And then, broken siya, then bumaba yung prices. So, ito yung trend line para magkaroon kayo ng idea. Yan. Yan. So, kailangan ko siya, nilagyan ko ng star, and then yung horizontal line. So, lagyan ko siya ng star. Ang horizontal line naman is ito. Isa to sa mga tools na sobrang kailangan ko. Kasi yung horizontal line, dito mo makikita yung supply and demand, support and resistance niya. Kung support and resistance trader ka. Pero kasi ako, ginagamit ko to for me para makapag-create ng zone. Yan. So, ito yung purpose ng horizontal line. And at the same time, yung horizontal ray, kailangan ko din yan. Yung horizontal ray naman, ginagamit ko siya, halimbawa, may gusto kong i-mark out na low. Yan. Ganyan siya. Kumbaga, hindi siya kagaya ng horizontal line na pag nilagay mo, hanggang kaduluduluhan. So,
So, pag may gusto lang akong i-mark out, ganyan, ginagamitan ko ng horizontal ray. And etong mga to, pwede mong palitan ng kulay yan. Yan. Pwede mo siyang palitan ng kulay. Depende sa kulay na gusto mo or depende sa kulay na pasok dun sa chart mo. Pero kasi ako normally, black and red lang naman. Kasi kailangan mong alamin, kailangan mong hanapin yung kulay na babagay dun sa chart mo para mas maging maganda siya, para mas maging enticing siya habang ginagawa mo to. Kasi pag sobrang boring nung chart mo, parang wala lang di ba? So, yun yung mga kailangan mong gawin pag nagsiset up ka ng chart. Hindi kailangan sobrang ganda. Wala kang kailangan i-impress, hindi mo kailangan ipakita na maganda yung chart mo. Ang kailangan mo is maintindihan kung paano gumagalaw yung market, nasan yung support, nasan yung resistance, kung SNR trader ka, asan yung supply, asan yung demand, kung yung pasok ba dun sa strategy na ginagamit mo. So, yan, tuloy ko lang ulit. So, dito pa lang tayo sa lines, yan, horizontal ray, yan. And then, dito naman, sa patterns, hindi naman ako gumagamit nito kasi price action yung strategy na ginagamit ko. And then, ito yung long and short position, ito yung buy, and then at the same time, ito yung sell. So, pagka maglo-long ka, let's say, nakita mo na yung market, tataas siya, yan, yan. Ganyan yung long, yan. Then, pag mag-short ka naman, alam mo na yung price, bababa, ganyan. So, kailangan mong malaman to kasi bago ka mag-jump in sa live trade, kailangan mo munang mag-practice. Kailangan mo munang mag-demo trade. Most of the people, hindi pa nila alam kung paano i-navigate yung chart nila and then sumusugod na agad sila dun sa live trade. Or hindi pa nila alam paano ayusin or paano basahin yung chart. Worse, as in zero knowledge pero nagla-live trade na sila. So, ito yung mga foundation na kailangan mong malaman as a beginner or as a struggling trader. Kasi kung nag-struggle ka, baka wala namang mali sa ginagawa mo, baka may kulang lang. So, kailangan mo lang siyang dagdagan. Okay. So, yan, tuloy ko lang para hindi maging masyadong mahaba kasi marami pang mga kasunod na videos to. Just stay tuned. So, ito kasi ginawa ko to para talaga dun sa mga sobrang newbie. Diba? So, parang paying it forward dun sa mga baguhan kung paano nila ayusin yung chart nila. So, price range, kailangan mo din to. Pero for now, hindi ko muna siya ituturo kasi pang medyo advanced tsaka para hindi tayo tumagal. And then, dito naman sa brushes, eto, kailangan ko yung brush kasi minsan nagbibilog ako. Yan. Nagbibilog-bilog ako. So, parang networking lang yun. Power. Yan. So, yan. So, nilagyan ko ng star yung brush. And then, yung rectangle, yan. Then, etong pot. Yung rectangle, ginagawa ko to pag halimbawa may gusto akong lagyan ng box. Yan. And then, yung pot naman, ginagawa ko yan pag may gusto akong i-connect na mga lines, ganyan. Yan. Pag may gusto akong connect. Para malaman ko kung nasa na ba yung market, ano yung ginagawa niya, uptrend ba siya, or nagko-consolidate. Yan. And then, ano pa ba? Yan. Sa text, wala na akong kailangan. Somewhere pa baba dito, wala na akong kailangan. Pero, syempre, wala naman siyang limitation. So, pwede mong pag-aralan tong mga to, ano tong mga to. Yan. Magnet, ano tong paglalak ng to, itong mga to. So, pag i-hide mo, mamimili ka kung ano gusto mong i-hide. Yan. So, tsaka para hindi tayo tumagal. So, for me, basically, dun sa strategy na ginagamit ko, sinasabi ko nga, magkakaiba tayo ng strategy na ginagamit or magkakaiba tayo ng strategy na gagamitin kung bago ka pa lang. So, for me, ito lang yung mga kailangan ko. Kasi as much as possible, I want my chart to look plain para mas nakikita ko. Yung walang sobrang daming guhit, walang masyadong indicator, kasi dun mo mas makikita clearly. By the way, pwede mo palang i-move to, pwede mong ilagay dito sa taas. Normally sa akin, nandito sa taas. Yan. So, kailangan makita mo yung chart mo na as in malinis siya, as in clear, para makita mo yung price movement niya. Okay? And syempre, yung price movement, nagbabari yan sa iba't ibang time frame. So, dito sa taas, makikita mo yung time. So, yan. So, ako, nilagyan ko lang ng star yung mga time na palagi kong ginagamit. Like, 5 minutes, yan. 15,
minutes, 1 hour, 4 hours daily yan. So kaya nandito siya para hindi na ako click ng click dito. Kumbaga parang shortcut siya. 'Di ba? So ngayon, mas magiging madali, tas mas magiging simple sa akin. Unang-una sa lahat, yung chart ko, komportable ako na ganyan yung itsura niya. Komportable ako na ganyan yung nakikita ko. Kung nasa higher time frame ako, ganito siya. Kung nasa much lower time frame ako, nasa 1 hour, mas komportable ako. Tsaka easy na i-navigate kasi nandiyan na siya. Oh. Halimbawa gusto kong maglagay ng line dito. So click ko lang yan, may line na ako dyan. So ganun lang siya kadali. So pag gusto kong magpalit ng kulay, palitan ko lang ng kulay, di ba? Yan. So tinuturo ko to para mas maging smooth yung trading journey nyo. Kumbaga pinapakita ko siya para mas malaman nyo na possible pala na pwedeng gawin to. Especially dun sa mga nagsisimula pa lang. Gaya nga ng sabi ko kanina at uulit-ulitin ko na sobrang importante yung chart. Kasi ito yung magiging basis mo, ito yung magiging basihan mo kung paano mo titignan yung market, kung ano yung next move na possible na pwede mong gawin. Since yung trading kasi, based lang naman siya sa probabilities, limitless na possibility na pwedeng mangyari. So habang nagsisimula ka, magsimula ka na nung tama. Ayusin mo yung chart mo. Most of the people na nag-fail sa pagtitrade, una sa lahat, common mistake is even yung paggawa ng chart hindi nila magawa. Even yung pagcha-charting hindi nila magawa. And then they are expecting na kikita sila ng malaki. So ito nga hindi mo pa magawa, hindi mo alam kung paano gawin, hindi mo alam kung paano ayusin yung chart mo, hindi mo alam kung ano yung mga purpose netong mga to. So don't expect. Kasi yung market or yung pagtitrade, babayaran ka niyan. Ito yung palagi kong sinasabi dun sa mga students ko. Babayaran ka niyan, depende kung gaano kadami yung alam mo. So why not, 'di ba? Pag-aralan mo siya step by step. Gain all the knowledge na pwede mong makuha. So for me, yan, tuloy ko lang. Yung candles na gamit ko, ito pala candles to. Yung candles na gamit ko is yung normal candles lang. Normally, 2 candles lang naman yung ginagamit nung mga traditional na trader. It's either yung normal candles or yung Heiken Ashi candles. Pero for me, mas gusto ko yung normal candles kasi ito yung pasok dun sa strategy na ginagamit ko. And yung sa indicator naman yan, pwede kang maglagay ng mga indicator pero wag mong iasa sa indicator. Kasi yung indicator is nandyan yan para i-guide ka. Most nung mga baguhan, meron silang mga buy and sell indicator, sobrang dami. Kasi pagka madami kang indicator, take note pala yung trading view ko kasi, pwede kang maglagay up to 5 indicator. So papakita ko lang halimbawa ganyan, yan, ganto, pipili ako ng mga indicator na ano, 'di ba? So ganyan na yung itsura ng chart mo, masyado siyang magulo. 'Di ba? So hindi mo na alam ngayon kung magbabay ka ba or kung magsisell ka, 'di ba? So for me, I don't need a lot of indicator. Ang kailangan ko is malaman kung paano gumagalaw yung price. Gusto kong malaman paano ko makikita ng maayos yung chart, saan nanggaling, saan bumalik, ano yung binalikan, saan siya possible pumunta. Ganun lang. For me, as much as possible, keep it short and simple yung pagtitrade. Kasi the more na mas simple siya, the more mo siya na mas maiintindihan. Huwag mo nang masyadong pakomplikahin. And choose only one strategy na gagamitin mo at i-optimize mo at i-improve mo. Kasi, pagpapalit-palit ka ng strategy, you never know saan dun yung mag-work. So, stick to one strategy. Especially dun sa mga nagsisimula pa lang. So, for now, I think that would be enough para matutunan nyo kung paano ayusin yung chart nyo accordingly dun sa likings nyo. So, nagbigay ako ng mga ilang tips paano mapapalitan, ano yung mga tools na normally na kailangan alam mo kung paano gamitin, alam mo kung paano ilagay. And I hope na may natutunan kayo. Sa mga susunod na videos, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga essentials na indicator
at paano siya gamitin, syempre. 'Di ba? Para mas maintindihan nyo. And kung nagsisimula ka pa lang, I hope na may mai-contribute ako para dun sa trading journey mo. And kung struggling trader ka tas hindi mo pa ginagawa to, gawin mo siya. Baka ito yung kulang para maka-move forward ka dun sa next phase ng trading journey mo. Ganun lang naman eh. Di ba? Just make it short, simple. That's it. Kailangan mo lang tignan ng maayos, kailangan lang komportable ka dun sa chart na tinitignan mo. Kasi yung chart, yan yung magiging guidelines mo. Ulitin ko ulit. Pag pangit yung chart mo, pangit yung kalalabasan ng trade mo. Pag hindi ka komportable dun sa chart na tinitignan mo, pangit yung kalalabasan ng trade mo. So why not, di ba? Baka itong video na to may maitulong para dun sa pag-i-start mo or kung nag-i-struggle ka. So, explore nyo lang kung ano pa yung ibang mga buttons dito na hindi ko na explain. Pero kasi yung mga essentials talaga, yun lang naman talaga yung dapat nyong malaman. And then, by the way, dito pala, pag kinlik mo to, yan, pwede ka mag-add ng mga symbols dito para meron ka ng watchlist. Kasi meron na akong watchlist eh. Ito yung mga watchlist ko. Yan. Kasi nagtitrade din ako ng forex, nagtitrade din ako sa gold, nagtitrade din ako sa crypto. So, ito yung mga symbols ko. Yan, ito yung mga watchlist ko. So, navigate nyo lang siya para mas maintindihan nyo. And kung may mga questions kayo, pwede naman kayong magtanong. I will answer it directly. So, yun lang. I hope na may natutunan kayo. Thanks for your time. I hope na hindi ko nasayang yung oras nyo sa pakikinig. And good luck. Happy trading. See you on the next trade. Let's go!